Na- Okay. So, magandang hapon. Good afternoon sa inyo. At ating pag-uusapan para sa ating Pilipino ay ang pang-ugnay. Ano ang pag-ugnay? Or siguro naman alam niyo na yung meaning, di ba? Nung pag sinabing ugnay. Sabihin, pinagdugtong, pinag-connect. Okay? So let's talk about pinag-ugnay. What is pang-ugnay? Pang-ugnay, nagamit ang pag-ugnay sa pagsisimula, pagpapadaloy ng mga pangyayari, hanggang sa pagwawakas ng pagsasalaysay. So ginagamit o nagagamit ang pag-ugnay sa pagsisimula, introduction, pagpapadaloy ng mga pangyayari, so sa sequence, hanggang sa pagwawakas ng pagsasalaysay. So hanggang sa ending ng isang kwento or isang sanaysay o kahit isang salita ay ginagamit ang pag-ugnay. Ginagamit natin yung pag-ugnay kahit na siguro hindi natin alam kung pang-ugnay nga ba ang tawag doon. Okay? Next. So, meron tayong tatlong uri ng pang-ugnay. Okay? So, unahin natin itong pang-angkop. Ang pang-angkop ay tagapag-ugnay ng dalawang salita na karaniwan ay panuring at salitang tinuturingan. Ano ibig sabihin nun? Mamaya i-explain ko sa inyo. Ito'y ginagamit upang maging madulas ang pagbigkas ng mga magkasamang salita. Ito ay ang pang-angkop na, ng, at yung G sa dulo. Okay. So, paano ba ito ginagamit? So, pinapag-ugnay niya o pinapag-connecta yung dalawang salita na magkasunod. Okay? Yun ang gamit ng pang-angkop. Paano ginagamit yung salita o yung pang-angkop na NA? Ginagamit yung NA o yung NA kapag ang sinundang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa N. So, ginagamit natin yung na pang-angkop kapag yung salita ay nagtatapos sa katinig. Ito yung mga letters liban sa A, E, I, O, U. Ulitin ko. Ginagamit natin yung na pang-angkop kapag yung end ng salita ay katinig o yung mga letters liban sa A, E, I, O, U at saka sa N. Okay? O halimbawa, masarap na pagkain. Maliit na bata. Matunog na balita. So yung P, yung T, yung G, lahat yan ay katinig. Kaya ginamit natin yung pang-ukol na. Saan naman ginagamit yung nang, yung NG? Ginagamit kapag ang salitang sinundan ay nagtatapos sa patinig. So ito ay dinudugtong sa salita, okay? Hindi siya ibang word katulad nung na. Ito ay dinudugtong sa unang salita. Ginagamit ito kapag yung salita ay nagtatapos sa patinig. Ano yung patinig? Yung patinig ay yung A, E, I, O, U. Tandaan nyo. Na kapag katinig at nang or NG kapag patinig, A, E, I, O, U. Halimbawa, masamang panaginip. O yung NG doon, no? Masamang. Totoong mahirap. O,
o yung dulo, kaya ng yung dinagdag natin sa totoong. Ngiti, dahil ay yung dulo, ng ang ginamit natin, kaya naging ngiting kay ganda. Naunawaan, sana maunawaan nyo. At huli sa lahat ng pang-angkop, paggamit ng G, ginagamit kapag ang sinundang salita ay nagtatapos sa N. Kanina, ginagamit natin yung na kapag yung dulong salita ay katinig. Yung mga letter, yung mga letter ay liban sa A, I, O, U o A, E, I, O, U at saka sa N. Yung NG kapag naman patinig, yung A, E, I, O, U yung dulo. At yung N naman, yung G naman ay dinudugtong natin kapag ang dulo ng salita ay N. Halimbawa, salamin. Dahil dulo ng salamin ay N, lagyan natin ng G. Salaming malinaw. Okay. Hangin. Hanging malamig. Ganon. Sultang malupit. Dahil dulo ng mga salitang yan, salamin, hangin, sultan ay G, lahat yan ay ang dulo natin, nalagyan natin ng G. Okay. So para sa para sa inyong activity, magbigay ng sariling halimbawa ng mga pang-angkop nagamit ang na, ng, ONG, at ng G. Yan ay para sa inyong activity ngayong hapon. Okay ba yan? Okay, maraming salamat at paalam.